Ayun. Late ang aking salita, no? Kala ko hindi pa nagre-record eh. Magandang araw po sa inyong lahat at tunay na isang magandang hapon po sa inyong lahat sa biyernes na to, no? Saan pauwi ang mga tao, no? Pupunta sa mga matapos ang trabaho, no? Tunay na napakabuti ng ating Panginoon araw-araw, ano? Lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ating ginawa, no? Alam niyo po, napakasarap pong isipin na isang ama na laging nakakaalala sa kanyang ng kanyang mga anak, ay nakakaalala sa ating mga magulang, ano, lalo higit po yung ating mga nasa probinsya, ano po, ako po yung uli ng lubos na wala na po ang tatay ko, wala po nanay ko, at ang maaga silang kinuha ni Lord, ano, at kami po magkakapatid ay nabubuhay at tinuruan ng napakagandang pag-uugali ng aking mga magulang, ano. At ganoon din po kung paano natin inaalala ang ating mga magulang, ganoon po rin natin inaalala dapat ang ating Panginoon, kasi siya po talagang ating ama. Sabi nga po sa banal na kasulatan, huwag kayong tatawag ng mga ama sa lupa. Ano po sinasabi doon? Hindi po yung tungkol sa magulang na or father relationship o ano, kundi po yung spiritual category, ano po, yung huwag ka doon tatawag ng ama sa or father sa spiritual dito sa lupa, kundi ang ating ama. Bakit kaya po? Kasi po ang ating ama, sabi sa Exodus 20, ay mapanibugbuhin, ano po. Ayaw niya na mayroon siyang kapalit, ano. Kasi alam niyo po bang bakit ganoon niya tayo kamahal, ano. Hindi ko po kaya explain kung gaano ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, ano. Sa abot po ng aking makakaya, ito lang po, ano, ang pag-ibig ko ng Panginoon sa atin, tatawag natin agape love, yung walang ini-expect na pag-ibig o wala siyang ni-expect in return. Pero po, yung pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon sa tao, sa mga nilalang, ano po, para na nagkasala, na wala sa harapan ng ating Panginoon, nagkasala, at lahat ay sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. But in spite of that, na nagkasala ho tayo, nagkukulang tayo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nagkukulang pa rin tayo. Sabi ng Panginoon, minamahal pa rin niya tayo. Sabi ng Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. So yung pagmamahal ho ng Panginoon sa atin, sobra-sobra po at grabe, ano, to the point na ibigay niya yung bugtong na anak niya para katayin, para patayin, para magbuhos ng dugo, magbigay ng buhay para sa atin. Kung isa pong magulang ay gagawin niya yung para matubos ang kanyang mga kalahi, ibibigay niya yung kanyang anak para sila ay mag-gang rape, mapatay, no? Hindi kaya ho eh. Naalala ko po si Lot, ano po si Lot, pamangkin ho ni Abraham, na may dumating sa kanyang bisita, at yun po yung mga anghel. At sabi po ng mga sobrang kasamaan ng tao sa panahon ni Lot, hinihingi po yung anghel para makipag-sex sila doon sa lalaki, ano, sa dalawang anghel, kasi nagkatawang lalaki po yung anghel, ano. Pero po ano sabi ho ni Lot? Huwag niyong pakialaman itong aking bisita, ito na ang aking anak na babae. Sige, gawin niyo lahat ang gusto niyong gawin sa kanya, huwag lang itong aking bisita. Ako yung namamangha sa kanilang mga tradisyon, ano, kanilang mga pamantayan, ano, kung paano pinapahalagahan nila yung bisita, no. Kaya sabi ho ng Bible, wag tayong mag-entertain ng mga stranger, for some of them are angels, ano. At sabi po, sige, kunin niyo na po itong aking anak, isang babae, gawin niyo na po ang gusto niyo gawin sa kanya. In short, para sa sinasabi, gawin niyo na, gang rape nyo yan, patayin yan, wag lang itong aking bisita. Ganun ho ang ginagawa ng kasamaan ng mga tao noong unang panahon. Pero sabi ho ng mga tao, hindi yan ang gusto namin, hindi ang anak mo, kundi yung anghel o yung bisita mo. Gusto namin sila
na makasiping. Isipin nyo kung gano'n po kasamaan. Kaya po ang panahon natin ngayon, the barometer of ang panukat ho ng kasamaan ng mundo, pag lumalaganap na po yung kabaklaan, lumalaganap na po yung same-sex marriages, relasyon ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, ito po yung magbibigay ho ng barometer na talagang pasama ng pasama ang mundo. Nagiging parang common na sa kanila na ang bagay nito tama lang. Pero po habang tayo nandito bilang asin at ilaw na sanlibutan, tayo po nagpapaalala sa mga bagay nito na po hindi po ito karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. God accept. God's love the lesbian, God's love yung mga bading nating mga kakilala, kasamahan, mahal sila ng ating Panginoon at may chance pa para sila ay magbago. God does not condemn them for what they feel. Pero lumapit tayo sa Panginoon, kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang baguhin ang ating mga buhay, ang ating mga feeling, kaya niyang baguhin, kaya niyang ibalik ang mga nasira at sinira ng kaaway sa atin. So yun lamang po, kung ang pagmamahal ng Panginoon ay pag-uusapan ho, talagang sobrang kamahal ho ng Diyos ang ating mga tao, ang mga mundo, minahal niya sobra-sobra ang ating mga kababayan, ang mga tao sa mundo. Ganun lamang ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. O makita po natin kung paano tayong minahal ng ating Panginoon at inalala ng lubusan. Sana po ganun din po ang ating gawin, na sana magbigay tayo ng time sa Kanya, manalangin tayo. Hindi mo na kailangan lumapit sa kung saan mga rebulto o anumang bagay o rosary o anumang bagay o harapan ng Biblia. Hindi po. Sabi ho ng Bible sa Matthew 6, kung tayo mananalangin, tayo po pumasok sa ating kwarto, wala po sinabi doon maglagay ka ng mga rebulto, maglagay ka ng rosary, maglagay ka ng Bible doon. Kundi ang sabi ng Panginoon doon, manalangin ka sa silid, sa closet, kung saan makakapag-usap ka sa ating Panginoon ng matimtiman kasi wala kang kasama. Pumasok ka sa isang closet, doon ka manalangin. At huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Alam po, pag tayo paulit-ulit na nanalangin, para wala ho tayo pananampalataya. Parang ganito po kung kayo po ay may hinihingi sa inyong magulang at hinihingi niyo po ay, Lord, bigyan mo po ako ng bahay, sa mga wala natin kasamang bahay, hingi po ako ng bahay, bigyan mo po ako ng bahay. Pero po, araw-araw mong kinukulit siya. Panginoon, kaya mo ba akong bigyan ng bahay? Kaya mo pa kaya akong bigyan ng bahay? Lagi ka na nanalangin sa Kanya. Ito po ay unfaithfulness. It doesn't mean masama pong, hindi ko sinasabing masama manalangin, pero po manalangin tayong may pananampalataya. Once we believe and we have faith on that prayer, hayaan na lang po natin, and God will answer our prayer in due and perfect time. Yun lamang po mga kapatid, and mabuhay. God bless po. Para na lang po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po.